Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Jungle na ipinalabas noong 2017. Ang pelikula ay naitakda noong 1981. Si Yossi Ginsburg ay isang dating sundalong Israeli na naglakbay patungo ng Bolivia sa South America upang makita ang puso ng kagubatan ng Amazon. Si Yossi ay mahilig sa adventure, kaya mahilig itong magpunta sa mga mapaghamong mga lugar sa alinmang bahagi ng mundo. Habang pasakay si Yossi sa bangka, nakilala nito ang isang guro na nagngangalang Marcus System na isa ding mahilig sa adventure. Nagkapalagayan agad sila ng loob at naging magkaibigan hanggang sa magdesisyon silang magkasamang makipagsapalaran at tuluyang magtayo ng tent sa camping area. Habang gumagala sila, ay nakita ni Marcus ang kanyang dating kaibigan na si Kevin Gale na isang Amerikanong hiker at photographer. Si Kevin ay isang climber na halos lahat ng bundok sa South America ay naakyat na niya. Pagkatapos ay nakilala ni Yossi ang isang babae at inimbitahan niya ito sa kanyang tent upang mag-inom. Kinabukasan, nagtungo sina Yossi, Marcus at Kevin sa La Paz. Nang makarating sa La Paz, gumala si Yossi at nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Karl Ruprechter na mula sa bansang Austria. Nagkwentuhan sila habang nagiinom at nagbahagi ng kani-kanilang karanasan. Sinabi ni Karl kay Yossi na kilala niya ang mga katutubo na nagmimina ng ginto at sila ay matatagpuan sa kagubatan ng Amazon. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng kanyang mga larawan noong panahon ng kanyang ekspedisyon. Pagkatapos, niyaya nito si Yossi na tuklasin ang kinaroroonan ng mga tribo ng Toromona na sinasabing may nakatagong kayamanan. Nang marinig ito, naging excited si Yossi at niyaya ang kanyang dalawang kaibigan na sumama sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang magbayad ng $50 bilang kabayaran sa paggabay ni Karl sa kanilang paglalakbay. Ngunit nangako ang lalaki na may kapalit naman itong ginto na maaari nilang maiuwi kung sakali. Pumayag agad ang tatlo at inihanda ang kanilang kakailanganin. Sumakay sila ng eroplano papuntang Amazon at nang makarating na sila sa kanilang destinasyon, ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Masyadong excited si Yossi sa kanilang adventure. Nang gabing iyon ay nagkwento si Karl sa kanila tungkol sa mga tribo na nakilala niya noon. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa paglalakbay sa kagubatan habang umuulan. Nakaramdam ng pagod si Marcus kaya huminto muna sila. Sumigaw si Marcus habang tinatawag si Karl na ikinainis naman ng iba. Pagkatapos ay may biglang gumagalaw sa mga palumpon. Iyon pala ay isang residente na hila ang malaking baka. Nakita nilang muli si Karl at nakarating sila sa isang nayon ng Asariamas at tinanggap naman sila ng mga taga-nayon. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng inuman at paninigarilyo ng tabako sa village. Kinaumagahan ay makikita si Marcus na tumutulong sa mga taga-nayon na gustong magpasuri ng kanilang kalusugan habang si Karl at ang iba ay naghahanap ng ginto sa ilog. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa tabi ng ilog hanggang sa makapasok sila sa kagubatan. Habang paubos naman ang kanilang dalang supply. Nakita ni Karl ang unggoy at agad niya itong pinaputukan kaya niluto nila ito at kinain. Kinabukasan, lalong lumala ang kalagayan ni Marcus kaya madalas itong namamahinga. Naisip niyang bumabagal ang kanilang pag-usa dahil sa kanya,
ngunit wala siyang magawa. Kinaumagahan, nag-isip sila ng paraan upang hindi maging pabigat si Marcus at pumayag silang gumawa ng balsa at tumawid sa ilog. Naging masaya sila nang matapos ang balsa. Ngunit nang patawid na sila sa ilog, ay napakalakas ng agos nito. Matapos ng matagumpay na pagtawid nila sa ilog, nainis si Carl sa kanyang mga kasama kaya pumasok ito sa kagubatan upang mangaso. Habang naghihintay ang iba sa gilid ng ilog at nagtayo ng tent, pumasok si Yossi sa gubat upang sundan si Carl. Biglang may nagpaputok ng baril. Binaril pala ni Carl ang isang jaguar na sumunod kay Yossi. Sina Kevin at Carl ay hindi magkasundo, kaya naghiwalay sila. Naglakad sina Carl at Marcus sa kagubatan, samantalang sina Yossi at Kevin ay piniling gumamit ng balsa sa kabilang ilog. Bago sila maghiwalay, ay pinayuhan ni Carl si Yossi na maging alerto dahil may malalakas na agos sa ibang parte ng ilog. Sumama si Yossi kay Kevin na walang sapat na kagamitan na makakatulong sa kanila. Ang kanilang paghihiwalay ay huling paalaman na dahil magpahanggang sa ngayon ay wala ng balita tungkol kina Marcus at Carl at hindi na sila mahanap pa. Ang sinasakyang balsa naman ni Yossi at Kevin ay nawala ng balanse dahil sa malakas na agos ng tubig. Kumilapon silang dalawa habang ang balsa ay inanod na ng rumaragasang alon. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Kevin, samantalang si Yossi ay naipit sa bato at inanod ng malakas na agos ng ilog. Sinubukan nitong tawagin si Kevin, ngunit walang sumasagot. Hanggang gabi ay hinanap pa din ni Yossi si Kevin, ngunit walang palatandaan kung nasaan ang kaibigan, kaya tuluyan nang naghiwalay ang kanilang landas. Kinabukasan, nagpatuloy pa din si Yossi sa paglalakbay na pagod at sobrang kagutuman. Mabuti na lamang at nakakita siya ng puno na may bunga. Ngunit nang akma na siyang kukuha ng prutas, bigla siyang inatake ng ahas kaya nahulog siya sa lupa. Gayunpaman, sinubukan niyang umakyat muli at pinatay ang ahas. Nang gabing iyon ay natulog siya sa ilalim ng puno na natatakpan ng mga dahon. Kinaumagahan, nagpatuloy muli sa paglalakbay si Yossi nang may mapansin siyang bukol sa kanyang noo at ito ay gumagalaw. Nang magising ito kinabukasan, iritable ito dahil sa kanyang bukol sa noo. Kaya sinugatan niya ang parteng may bukol at tinanggal ang gumagalaw na isang bulate o linta. Nagpatuloy muli si Yossi sa paglalakbay at nakakita siya ng dalawang itlog na malapit ng mapisa. Dahil sa sobrang kagutuman, kinain niya ang mga ito. Natagpuan din niya ang traditional tent na inabandona ng dating naninirahan doon. Nagpahinga siya habang tinitignan ang mapa dahil kailangan niyang makahanap ng daan palabas ng kagubatan. Dahil sa paglakad sa tuyo at basang lugar, nagkandas sugat-sugat na ang mga paa nito. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy lamang sa paglalakbay. Naalala ni Yossi ang ipinili ni Carl na manatili lamang malapit sa ilog. Kaya nagpatuloy lamang ito sa paglalakbay tungo sa ilog. Sa kabilang banda naman, nailigtas si Kevin ng mga residente at dinala ito sa nayon na malayo sa lugar kung saan siya natagpuan. Pagkatapos ay humingi ito ng tulong sa lokal na otoridad upang tumulong sa paghahanap kay Yossi. Samantala, si Yossi naman ay nasa loob pa din ng kagubatan. Kasabay nito ay narinig niya ang mahinang tunog ng isang eroplano na hininga ni Kevin ng tulong upang sagipin siya. Sinubukang iwinagayway ni Yossi ang kanyang balabal upang makita siya, ngunit dahil mataas ang eroplano ay hindi siya makita. Sa kasamaang palad, tuluyang umalis na ang eroplano. Dahil hindi nila mahanap si Yossi mula sa himpapawid, inutusan si Kevin na magtalaga ng mga mangingisda upang hanapin ang kaibigan.
Nang malaman ng mga mangingisda na 2 linggo nang nawawala si Yossi, ay tumanggi ang mga ito na tumulong at sinabing maaring namatay na si Yossi. Ngunit nagpumilit si Kevin at bumili ng bangka upang hanapin ang kaibigan. Sa wakas ay pumayag ang mangingisda na samahan si Kevin at tuluyan na silang umalis. Samantala, desperado na si Yossi dahil wala na siyang pag-asang mailigtas pa. Hindi nagtagal ay may narinig itong umiiyak at nagmula ito sa isang babaeng katutubo at natakot ito nang lapitan ni Yossi. Ngunit sa huli ay naging magkaibigan sila kahit hindi sila magkaintindihan. Kinaumagahan, nagsimula silang muli sa paglalakbay kahit na nahihirapan na maglakad si Yossi. Nag-away ang dalawa dahil hindi magkasundo. Kaya lalong nawala ng pag-asa si Yossi na makalabas pa siya ng kagubatan. Ngunit ang lahat pala ng iyon ay guni-guni lamang nito at hindi totoong may kasama siyang babae dahil ito sa nararanasan niyang pagkabigo at depresyon. Nagpatuloy muli si Yossi sa paglalakbay kahit nahirap na siyang tukuyin kung alin ang katotohanan o hallucination lamang at para na itong nababaliw sa kawalan. Sa kasamaang palad, nahulog pa ito sa isang kumunoy, kaya nilamon pa ang kanyang buong katawan na nagresulta ng kanyang pagkahapo at tuluyan ng nakatulog. Nang magising ito, nakakita siya ng nakalawit na sanga at dahan-dahan niya itong inabot, kaya sa wakas ay nakaalis siya sa kumunoy. Grabe na ang panghihina ni Yossi dahil sa sobrang gutom at uhaw, pero may narinig siyang bumubulong sa kanya na magpunta siya sa pampang upang madali siyang matagpuan. Inubos ni Yossi ang kanyang natitirang lakas at gumapang ito patungo sa isang puno na puno ng mga langgam. Tinanggal niya ang kanyang damit at niyugyog ang puno upang mahulog ang mga langgam sa kanyang katawan at pagkakagatin siya. Naisip niyang ang kirot na maidudulot nito ay magpapasigaw sa kanya upang hindi maramdaman ang kanyang gutom at uhaw at pagkapagod. Hindi na malaya ni Yossi na nakarating na siya sa gilid ng ilog, ngunit wala siyang matagpuan doon. Kinagabihan, isang pagong lamang ang lumapit sa kanya at kinausap niya ito upang bigyan siya ng lakas ng loob. Sa puntong iyon, sumuko na si Yossi dahil naisip niyang wala ng pag-asa na mailigtas pa siya at hinihintay na lamang niya ang kanyang kamatayan. Sa sumunod na araw, sina Kevin at isang mangingisda ay patuloy sa paghahanap. Ngunit huminto sila dahil malakas ang alon sa ilog. Sa huli, ay tumalikod na sila upang makauwi. Biglang nagising si Yossi at nakita niya si Kevin sa kanyang harapan. Buong lakas na gumapang ito palapit sa kaibigan at sinubukang sumigaw. Ngunit dahil sa napakahina ng kanyang katawan, wala ng boses ang lumabas sa kanya. Sa kabutihang palad, biglang lumingon si Kevin at nakita niya si Yossi sa di kalayuan. Bumalik silang muli at nagmadaling niyakap ang kaibigan na labis na ang panghihina ng katawan. Sa wakas, dinala siya ni Kevin sa village at binati siya ng mga taga roon sa matagumpay na pagkakaligtas sa kanya mula sa kagubatan. Gracias a Dios, apareció el desaparecido. Pagkatapos magpagaling ni Yossi, bumalik silang muli ni Kevin sa La Paz at doon sila naghintay kina Carl at Marcus. Ngunit wala na silang balita sa dalawa. Naisip ni na Yossi at Kevin ang nagsilbing aral ang kanilang paghihirap na naranasan na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi kayamanan, kundi ang kani-kanilang buhay. Ikaw, Kaboso, ano ba ang pinakamahalagang bagay para sa'yo? Ikomento lamang ang iyong sagot. Maraming salamat sa panonood. Naway magsilbing aral din ito para sa lahat. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at share na din.